Paano mag-add ng beneficiary kung ang klase ng padala mo ay cash pickup dito sa MobilePay? Umpisa na natin. Sa homepage ng MobilePay app, ang itatap natin is international transfer. Lalabas dito lahat ng mga activated mo ng beneficiaries. Pero kung wala ka pa na idadagdag dito, ang itatap natin is eto. Ito yung lalabas pagkatap mo ng add new recipient or add new beneficiary. So, pipiliin natin yung bansa. Ang pipiliin natin is Philippines. Pagkaselect mo ng Philippines, lalabas sa ilalim yung tatlong klase ng padala na pwedeng gawin ng MobilePay sa pagpapadala ng pera papuntang Pinas. Katulad ng cash pickup, send to bank, at saka yung send to wallet. Ang magiging focus natin dito is yung pag-add ng beneficiary sa cash pickup. Sa ilalim, yung Saudi Riyal, ilalagay na natin dito kung magkano yung papadala natin. Pero kung wala ka pa naman plano magpadala, kahit 1 real lang muna yung ilagay natin, tapos ika-cancel na lang natin mamaya. Para maituloy na natin to, itap mo na yung next. Ito na yung form. Yung personal information ng tatanggap sa Pinas, yun yung ilalagay natin dito. Kung ano yung full name niya sa valid ID, yun yung ilagay natin sa receiver name. Iwasan natin magkamali sa spelling ng pangalan, lalo na pag naka-autocorrect yung keyboards natin. Baka kasi mamaya, pag nag-i-space na tayo, hindi natin napapansin na binabago ng keyboard yung mga pangalan na nilalagay natin. Bago mo itap yung next, siguraduhin mong tama lahat ng spelling na nilagay mo. Okay. Pagdating sa nickname, yung nickname is palayaw lang, kahit ano. Kunwari, cash pick up, tapos Marie. So, para lang meron tayong identifier na cash pick up yung ina-add natin ng beneficiary na to, tapos ma-identify ka agad natin pag dumadami ng mga beneficiaries na ina-add natin dito sa MobilePay. Relationship. So, pipili naman natin kung ano yung relationship natin dun sa papadala natin. Kapamilya ba natin? Sarili ba natin yung papadala natin? O kaya, iba pa. Pagdating sa intended use, for business ba siya, savings, or expenses ng family? So yun, piliin mo lang yung naaayon dun sa klase ng padala mo. Tapos sa ilalim, itap mo na yung add beneficiary. Para hindi ka na lang din malito, dun sa receiver name, nilagay ko na yung full name nung tatanggap ng pera sa Pinas. Tapos yung nickname, nilagyan ko lang ng cash, tapos nilagay ko ulit yung first name niya. Kasi since marami na akong beneficiary, para hindi ako malito pag, ayun nga, dumami na sila. Relationship, pinili ko yung naaayon dun sa papadalan ko. Ang tinap ko, ang sinelect ko is yung my own account kasi pangalan ko yung nilagay ko dyan. So ako yung tatanggap ng pera pagdating ko sa Pinas. Intended use, family or friend support. So, yun lang. Basta naaayon dun sa paggagamitan ng padala mo. Pagkatap ko ng add new beneficiary, may nag-pop up. Ang sabi dito is the beneficiary has been activated successfully. Pwede ko nang padalan ngayon o kaya itap ko na lang muna yung back to homepage. Pero dito sa process natin, ang itatap natin is yung transfer now. Okay, so sa form na to, kung gusto mo nang ituloy yung padala mo, so ilagay mo na yung amount dun sa taas kung magkano ipapadala mo. Pero yung sa screenshots kasi natin, ang goal ko lang is makapag-add ng new beneficiary. So hinayaan ko lang na 1 real yung nakalagay dyan. Tapos dito sa ilalim, tinap ko na yung next. Since hindi pa activated yung beneficiary natin, so may pop-up dito, hindi pa daw activated. May marireceive daw tayong tawag from MobilePay. Tapos pipindutin natin yung 1 para ma-activate na yung beneficiary. So ganun na nga yung nangyari. May na-receive akong tawag from MobilePay. Sinagot ko lang yan, tapos eto na yung lumabas. I recommend na itap mo na kagad yung keypad, tapos iset mo ng loudspeaker para marinig mo yung sinasabi ng MobilePay prompt. Tapos hintayin mo sabihin na press 1 to activate beneficiary at saka mo i-press yung 1. Kusa nang bababa yung tawag na to and pwede mo nang ituloy yung pagpapadala ng pera sa beneficiary na to. Pag napindot mo yung tamang number sa pag-activate ng beneficiary dun sa tawag, mapupunta ka ngayon sa page na to. Confirm details. Kung gusto mo ituloy yung pagpapadala ng pera na to, itap mo na yung confirm. Pero kung ang goal mo lang is mag-add ng mga beneficiary, huwag mong itatap yung confirm, ang itatap mo is yung back. Pumunta ka ulit sa homepage ng MobilePay app mo.
Pagbalik mo dito sa international transfer ng MobilePay app, dito sa beneficiaries, makikita mo na yung dinagdag mong beneficiary kanina.